Welcome back to my channel. Ang tagal akong di naka-update sa inyo about sa aking process. Pasensya na. Okay. Yung last vlog ko is yung pag-approve ng aking I-140. So, 1 year ago na yon kasi hindi na ako nag-update. So, ngayon, mag-a-update na ako kung nasa na yung aking process. So, recap muna tayo nung nakaraang vlog ko. Na-approve yung aking I-140 is on March 27, 2024, last year. So, pagka-approve ng aking I-140, after almost isang araw na lang din para mag-isang buwan. Kasi yung naka-receive na ako ng welcome letter galing sa NBC, National Visa Center, is nung pagka-April 26, 2024. Diba na-approve yung aking I-140 March 28, 2024, and then nasa NBC na yung case ko April 26. Isang buwan rin bago na nasa NBC yung aking case. So, doon sa welcome letter na yon na pinorward sa akin, email ng Mercan, yung welcome letter is doon talaga nag-email yung NBC doon sa aking immigration lawyer na humahawak ng case ko. Tapos yun nakalagay, ito na yun. Nakalagay dito yung name ng aking lawyer, and then NBC case number, and then nakalagay doon yung instruction. Nakalagay din there yung pangalan ng lawyer ko. You are registered as the attorney of record in the immigrant visa case of Jonalyn Baquero Robles. Marami pa. And then, kasama doon sa welcome letter na in-email sa akin ng Mercan, kasama na rin doon yung mga PVELs ko, NBC PVELs, yung sa akin, at saka yung sa mga yung mga automatic na mga beneficiary ko, yung pamilya ko. Yung PVEL is nakalagay dito is ito yung sinasabing immigrant visa application processing fee. Ito yon, ganito yung form niya. Nakalagay doon, U.S. Department of State, National Visa Center, Immigrant Visa Application Processing Fee. Nakalagay dito, in basic case number, ilalagay nila dyan, tapos, Immigrant Visa Invoice 4, sa akin, halimbawa, is Jonalyn, tapos, ito yung sa aking pamilya. And then, beneficiary ID number, yung number, tapos invoice date, April 26, 2024, and then yung babayaran, amount due is $345 per head ni siya. Per head, yung bawat isa sa inyo, $345. And then nakalagay din dito yung invoice ID number. Tapos, yun, may instruction. Ayun, binayaran ko ito din. Tapos, kasama sa email doon, yung pilapan yung DS-260. Kasi kailangan, yun, dapat ano mo doon yung DS-260 mo. I-review mo talaga lahat yung mga isasagot mo doon kasi yun na yung final filing ng DS-260. Kailangan yun. Ito yung pinakaunang ginawa namin, yung DS-260
unang pinasa namin bago yung mga documents na kakailanganing ipasa. And then meron pa rin, may pahabol pa rin silang DS-260 e-signature waiver. Ito yung ganito DS-260 e-signature waiver. Basta gagawa rin ako ng vlog nito, ano ang purpose nitong e-waiver na DS-260. And then kasama din doon yung kailangan fully paid na yung aking processing fee. Yan, sinisingil na rin doon yung balance mo kung magkano pa yung payment na natitira. And then yung mga payment mo sa PBL per head. And then Form G28. Form G28, ito yung request ng Department of Homeland Security. Ganito. Para na to kasi sa part ito ng I think DS-260, itong Form G28. Instruction for notice of entry of appearance as attorney or credited representative, Department of Homeland Security. Basta gagawa din ako ng vlog nito about sa G28. Ano ang purpose nito? Kasi lahat pinag-print out ko yung mga bawat email sa akin ng Merca, ng lawyer ko, ng NBC. Yung mga importante talaga kasi kailangan may mga record din ako, especially doon sa itong confirmation online immigrant, itong confirmation ng DS-260 kasi kailangan mo rin itong i-print out. Kailangan ito sa US Embassy consular interview. Hingi din sila ng kopya nito kasi i-scan ito. Confirmation ng DS-260 mo. Marami alam mo yung mga kakailangan pag-file ng NBC. Maraming mga mabusisi yung mga dokumentong ipapasa, kaya dapat ready lahat. Dapat hindi ka magkakamali ng mga pinapasa mo. And then yung mga yung tinatawag no, yung mga yung mga documents, yung dalawang 2 passport photos for each applicants, and then copy of passport for each applicant, and then copy of birth certificate bawat isa rin, and then marriage if married, and then yung police certificates kasama din yun. Kaya nung doon pa ako sa Taiwan, nagkuha na rin ako ng police certificate, nakapag-pass na rin ako. And then pag uwi ko dito ng Pilipinas, pinakuha rin ako ng Merca ng NBI clearance. Mabuti at nakuha ko kaagad. So na-pass ko na rin siya. And then yung payment ko, yes, kasi na-approve yung I-140 ko from March. So April, May, hindi, pagka March, nung na-receive ko na yung email ng Mercan, is una kong binayaran yung sa aking mga NBC fee bills. Yun ang pinauna muna sa aking sinend out na pera. And then pagka May, doon ako
bayad ng mga natitira yung balance ko na processing payment. And then, syempre, doon sa Taiwan, hindi naman ako makakapagpadala ng isang padalahan lang na ganito kalaki kasi may amount din na limit kami na magkano lang papadala sa isang buwan. So, hanggang umabot yun yung payment ko na pinadala nagsimula sa May, June, o July. Bali, 3 buwan ko siyang pinadala sa Mercan yung full payment ko. And then, yun na yun. And then, kasama na yung mga kakailanganing mga dokumento pagpas para sa NBC process. So, the next time siguro ituturo ko ay bablog ko yung gaano katagal bago ako documentary qualified or DQ. So, and then sa susunod sasagutin ko yung maraming katanungan ninyo sa comments sa mga vlogs ko kasi matagal talaga akong hindi na naka-vlog kasi sobrang basic ko rin doon after noong last vlog ko. Maraming mga kaganapan na rin sa akin na hindi muna ako magbablog. So, sana sumubaybay pa rin kayo sa akin, lalo na yung mga susunod din na nagpa-process din katulad sa akin. And then God bless sa ating lahat. Hayaan nyo magbablog na ulit ako about sa aking process at saka papaano. Magtanong lang kayo, wag kayong mahiyang magtanong sa comments kasi bibigyan ko rin yan ng pansin at sasagutin ko. Good luck sa ating lahat na malapit nang matupad ang ating mga pangarap na makapunta tayo ng Amerika. God bless.